Isa na namang masayang kabanata ang sumapit sa buhay ng paboritong social media influencer at showbiz personality na si Bea Bores. Alamin ang mainit na balita tungkol sa kanyang panganganak at sa pagdating ng kanyang bagong sanggol, na agad na pinag-usapan at ikinatuwa ng kanyang mga fans at netizens. The Philippine Showbiz List presents detalye sa panganganak ni Bea Bores kay Baby P. Viral ngayon sa social media ang panganganak ng isa sa mga paboritong social media influencer na si Bea Bores. Mabilis na umani ng atensyon ang isyong ito matapos magsimula ang samot-saring espekulasyon mula sa mga netizen, lalo na nang unang mag-post si Andrea Brillante sa isang larawan ng paa ng isang sanggol. Marami ang agad na nagkakala na anak ito ni Bea, ngunit kalaunan ang ipag-alamang pamangkin lamang pala ni Andrea ang nasa larawan. Hindi pa man humuhupa ang mga haka-haka, lalo pang uminit ang usapan ng magbahagi si Bea ng isang video kung saan makikita siyang masiglang sumasayaw. Kapansin-pansin sa naturang video na tila lumiit na ang kanyang tiyan dahil upang mas lalong magtanong ang publiko kung nanganak na nga ba si Bea. Agad itong naging paksa ng diskusyon sa iba't ibang online platforms. Samantala, isang malaking sorpresa ang ibinahagi sa publiko nang lumabas ang balitang si Bea di umano ay nanganak na pala noong December 15, 2025. Ayon sa mga ulat, ang kanyang baby na pinangalan ng P ay kinailangang manatili muna sa NICU o Neonatal Intensive Care Unit matapos ipanganak. Matapos ang pananatili sa hospital, sa wakas ay nakauwi na rin si Baby P, isang tagpong ikinatuwa at ikinaantig ng damdamin ng maraming netizens. Ibinahagi mismo ni Bea ang isang emosyonal na update kaugnay sa paglabas ng kanyang anak mula sa NICU. Anya, if you think I'm strong, my baby Hopi is stronger. She fought harder than I did. After 44 days in the NICU, P is finally going home. Bea allegedly delivers a premature baby. Usap-usapan ngayon ng mga netizen ang di umano'y dahilan kung bakit kinailangan manatili sa Neonatal Intensive Care Unit ang anak ni Bea matapos itong isilang. Ayon sa mga haka-haka online, posibleng premature o mas maaga sa inaasahang panahon, ipinanganak ang sanggol, kaya't kinailangan ng masusing pagbabantay at espesyal na pangangalaga mula sa mga doktor. Base sa mga impormasyong muling binabalikan ng netizens, lumabas ang ultrasound ni Bea na siya ay humigit kumulang 7 weeks pregnant pa lamang noong June 2025. Dahil dito, tinatayang ang kanyang inaasahang panganganak ay dapat sanay na sa January hanggang February 2026. Gayunpaman, lumitaw ang balitang ng anak na si Bea noong December 2025 dahil upang mas lalong tumibay ang hinala ng ilan na maaaring napaaga ang panganganak. Dagdag pa rito, ibinahagi rin ni Bea sa isa sa kanyang vlog noong October 2025 na siya ay nasa 25 weeks pregnant na sa panahong yon. Kung susumahin, ito ay katumbas ang humigit kumulang 6 hanggang 7 months na pagbubuntis, nangangahulugang posibleng nanganak siya bandang December o unang linggo ng January. Ang mga detalyeng ito ang lalong nagpasiklab sa diskusyon ng publiko ukol sa tunay na kalagayan ng kanyang panganganak at ng kanyang baby. Bea admitted she nearly went into preterm labor amid high-risk pregnancy. Noong November 2025, ibinahagi ni Bea sa publiko na dumaraan siya sa isang high-risk pregnancy, dahilan upang pansamantala siyang huminto sa trabaho at ituon ang buong atensyon sa kanyang kalusugan at sa kapakanan ng kanyang dinadalang sanggol na babae. Anya, I've been in and out of the hospital almost every week for check-ups or labs, tapos one time, munti ka na ako mag-preterm labor. Dagdag pa niya, actually, I can lose hope anytime soon and I lessened work. I'm really trying to lessen everything and not really stress myself, but it's hard. But I'm really so grateful for my family kasi they are really showing up for me. Sa isang Facebook post na diretsahan naka-address sa mga brand na patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya, taos-pusong nagpasalamat si Bea sa tiwala at interes ng mga ito. Gayunpaman, malinaw niyang ipinaalam na dahil sa kanyang maselang kondisyon, hindi muna siya tatanggap ng bagong proyekta o collaboration hanggang 2026. Nilinaw rin niyang ang anumang content na patuloy na lumalabas sa kanyang social media sa mga susunod na buwan ay mga naunang na-record o nakaschedule na bago pa man lumala ang kanyang kondisyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!